beloved Boss Mike Cervera. Sara Duterte nanghihingi ng limpak-limpak na salapi para nakawin uli. Ganun ba yon? Pasok. Hihingi ng 733 million peso budget para sa 2026. Naritong news scoop ni Ian Articona. Plano ni Vice President Sara Duterte na humingi ng 733 million pesos na budget para sa kanyang tanggapan sa susunod na taon. Grabe no, mingi na naman siya ng budget niya. Eh kung ma-impeach ka kaya, kita niyo no, ang tindi no? Ang kapal talaga ng mukha eh. Ang kapal ng pagmumuka. Ayon kay VP Sara, hindi ito nalalayo sa higit kumulang 700 million pesos na budget na ibinigay sa kanyang opisina ngayong taon. Hindi na rin anya siya hihiling ng mas mataas na budget dahil hindi naman ito maibibigay sa kanya ng mga kaalyado ng administrasyon. Banat pa ng Vice Presidente, kapag hindi sumunod ang isang politiko, hindi ito kaalyado at hindi ito mabibigyan ng pondo para sa tanggapan nito. Eh bakit ka nakakuha ng pondo noon? Ikaw naman no. Di po ba? Binigyan pa rin ng pondo siya kahit umalis na siya eh. Oh, nabigyan pa, di ba? Pinaglaban pa nila. Ilang bilyon yon mga kababayan na naging pondo niyan. Lagpas 1 bilyon. Kapal ng mukha talaga nito eh. Oh, hindi mo nga ma-account kung saan mo dinadala yung mga pera namin. Mga kababayan, pera natin yan. Sa totoo lang. Kaya nakakapanghinayang eh. Ano? Di ba? Pera natin tapos winawaldas lang. Ano po? Alam niyo yung nagbibigay ka ng pera, hindi ka naman nagiging masaya. Paano yun? Di po ba? Minsan naiisip ko, mambabae na lang. At least dun, nagbigay ka ng pera. Ano, masaya ka. Eh dito kay Buday Ninyo, bigay tayo ng bigay ng ano, mga buwis natin. Walang yan, hindi tayo mapasaya-saya eh. Oh, di po ba? Hindi tayo mapasaya-saya niyan. Tuloy. Indigan si VP Sara na ang budget na kanyang binanggit para sa 2026 ay iyon na rin ang halaga ng pondo na kanyang hihilingin para sa kanyang opisina sa mga susunod na taon dahil ayaw aniyan niyang napapahiya o pinapahiya. Kapal na mukha mo. Grabe, ayaw napapahiya o pinapahiya. Eh paano nga spoiled brat? Bratinela mga kababayan. Di po ba? Pag bratinela ka, ganyan talaga. Sabi ni Ate Rose's Kitchen, nagre-reklamo na. Sabi niya, wala pang 1K ang nagla-likes. Ay, bahala na sila. Kung ayaw nyo, hindi ko na kayo pipilitin kahit kailan. Mamaya na lang. Hoy, mag-like na kayo! Tuloy. Para sa News Scoop, Ian. Yan, mga kababayan. Ang nakalap nating balita kay Buday, nanghihingi na naman ng pera. Lintik na yan, ano? Nanghihingi na naman ng pera. Paano na? Wala na. Ewan ko ba dyan? Ayan, 1K na, Boss Mike. Naawa pa. Eto naman, mga kababayan, si Abante. Abante, pasok. Kongreso si Representative Bienvenido Benny Abante Jr. bilang Manila 6th District Rep ngayong 20th Congress. Ito ay makaraang inanunsyo ng Commission on Elections sa COMELEC na walang bisa ang congressional candidacy ng kanyang nakatunggali na si Luis Joel Chua-Uy. Dahil dito, formal nang idineklara si Abante bilang duly elected member ng House of Representatives. Matatandang bumoto ang 63,358 na botante para kay Abante, habang 64,746 naman ang nakuha ni Uy sa nagdaang halalan o bago lumabas ang Kita nyo, 1,000 lang mahigit ang lamang, ano? Grabe, eto na naman. Kakabahan na naman si Sara. Si Sara na hingi ng pera. Heidi, thank you naman, Boss Heidi AC. Hingi ng budget, wala naman tayong makitang project. Para bang binibigyan natin siya ng pera para manira lang sa gobyerno. Parang hindi makatarungan, ano? Walang hustisya. Nakakainis, mga kababayan. Puro pasakit ang binibigay imbis na pasayahin ng mga Pilipino. Kita nyo, mga kababayan? Ganyan ang hinalal ninyo. Diba? Tuloy. So, eto na nga. Si Benny Abante dineklara ng re-elected Manila 6th District Representative. Makaraang mapawalang bisa ang congressional candidacy ni Joel Uy.
Dahil daw po ito, mga kababayan, sa citizenship. Hindi pala totoong Pilipino. Kayo naman, kayong mga Chekwa, tulad ni Alice Go, takbo kayo ng takbo ng posisyon dito sa aming bansa. Aba, pati congressman, Congress gusto niyang pasukin. Dati mayor-mayor lang. Ngayon pati Congress na, mga kababayan, pinapasok na ng mga inchik na yan. Kita nyo? So ngayon, mga kababayan, eto na. Naibalik na ho kay Abante at idineklara na bilang Manila 6th District Representative o Congressman. Makaraang mapawalang bisa ang congressional candidacy ni Joel Uy. Kita nyo? Hindi pala ito mga totoong Pilipino. Grabe, no, mga kababayan? Tanungin kaya natin si Bongo. Si Bongo kaya? Bongo! Ikaw ba naayos mo yung birth certificate mo? Baka mamaya masilip ka nila. Paano na yun? Wala nang makakalaban si Sarah. Ito na. Na desisyon ng COMELEC. Kilala si Abante bilang isa sa mga co-chair ng House Quad Committee na nagsagawa ng malalimang investigasyon sa mga isyu kaugnay sa extrajudicial killing sa panahon ng madugong anti-drug war o anti-drug campaign ng dating administrasyon at paglaganap ng illegal na pogos sa bansa. Yun, kita nyo mga kababayan ko. Yan po, isa po yan sa matinik na nag-imbestiga patungkol dito sa mga maanumalyang mga pinasok ni Digong tulad ng Pogo at ng mga tungkol sa droga. Nako, grabe. Matindi yan mga kababayan Kaya alam nyo, sa totoo lang, dapat si Abante talaga. Ako, sang-ayon na ako dyan. Kung mayroon talagang problema nga naman itong nanalo sana. Mga kababayan, nanalo sana Ano po? Diba? Sabi rito, ask ko lang po sana. Sabi rito ni Atong Gogi, ask ko lang po ano po na ba nagawa ni Sarah. Ayun, manira ng manira. Tatanong pa ba naman natin yan? Siguro dapat siya na yung tanungin natin, Kasi mga kababayan, sa totoo lang, si Sarah, kahit anong pilit kong hanapin kung anong nagawa niya, wala akong makita. Oo, tinanggal ko na yung salamin ko pero wala pa rin akong makita. Ganon katindi si Sarah, mga kababayan ko, ha? Yun. Ano pa? Eto na. Isa pa. Ito ho yung mga dagok Dagok sa mga kampo ng Duterte. Isa pa, yung Duterte Youth. Nakita nyo, wala na. Disqualified na ho. Bakit? Grabe naman mga kababayan. Ito pala ang kwento niyan. Etong si Cardema, pinatakbo yung hipag niya. Hipag mga kababayan, hindi Cardema ang apelyido. Ngayon, ang ginawa nila, pinagamit yung Cardema na apelyido dito sa babae. Kita nyo? Bakit mo pinagamit? Hindi naman yan pala yung apelyido niya. So nagkaroon ng discrepancy. Kaya ngayon, question ng COMELEC. Baka naman inasawa rin ni Cardema yung hipag. Hindi kaya naging pareha sila ng apelyido. Hindi naman pala sila kasal, mga kababayan. Dahil ang asawa ni Cardema, yun yung kapatid nung sino? Yun, yung kongresista na kala mo naman galing-galingan. Nakawa nyo, mga kababayan ko? So yun ang problema nila. Nagsinungaling sila sa kanilang mga dokumentong pinasa sa COMELEC. Kaya eto, namomroblema ngayon. Ayan, hindi na po sila masasama pa sa Congress dahil po sila ay sibak na. Ganon, mga kababayan. So mga kababayan, puputulin ko po kayo ngayon. Opo, gusto ko pa naman makasama ang magli-5,000 rito. Meron na po tayong 4,300 na nanonood. Kaya lang po mga kababayan, tuturuan ko pa munang mag-drive si Jen. Medyo bebe time ngayon, mga kababayan. Baka naman, yung mga bebe nyo dyan, i-bebe nyo rin. Tandaan nyo, wala yan sa ikli, tagal ng pagsasama. Kailangan ang nararamdaman at ginagawa, consistent dapat.
Hindi yung dahil nagsasawa na kayo sa mga katawan nila, mga kababayan, humahanap kayo ng iba. Ubusin nyo yung oras nyo sa kung sino yung kasama nyo. Dahil sigurado yung kasama nyo yaan ay ang tutulong hanggat nabubuhay kayo. Lalo pag nagsumpaan na kayo sa simbahan na walang mag-iiwanan hanggang kamatayan. Tama, mga kababayan. Payo lang, mga kababayan, nasa inyo naman yan. Kapag nahanap nyo na si Dawan, tandaan nyo, mga kababayan, baguhin nyo na yan. Di ba, Mary Jane Rivera? Hindi hugot yan. So, mga kababayan, hanggang dito na lang at magkita-kita tayo. Mamaya, kung may boses pa ako. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat sa panonood at pagsama sa ating talakayang pinamagatang aanin mo ang yutin kung may 20 million ka naman. Maraming salamat po! Our beloved